It's winter season in Canada. Uso na naman po yung frostbite, ear infection, cold and flu. Free nga po pala dito ang flu shots. Bago pa lang po maglamig, pwede na pong mag-vaccine. Marami pong mga Canadian nagpapavaccine. Meron naman din po na ayaw magpa-vaccine. Iba-iba po ang tao. Iba-iba din po yung way nila para mag-ingat. But one thing for sure, dapat po nakadamit po kayo ng warm. Tulad ng coat at winter boots. Make sure naka-ready na rin po yung shovel at salt. Para saan po ba yung salt? Yung salt po ay pinababa po niya yung freezing point ng water. Pag nilagyan niyo po ng salt na yung snow, natutunaw po agad. Pag may salt naman po yung road at sidewalks, hindi po mag-yellow katulad ng walang salt. Bawas pagod, kaso dagdag ng gastos. Pero ganito po talaga ang winter. Para iwas disgrasya o pagkadulas. Bakit nga po ba need i-shovel yung mga sidewalks? Tulad po sa premises na ito, pag nadulas po ang customer, pananagutan po ng may-ari ng business. Ang tawag po dito ay slip and fall. Pero make sure naka-proper footwear po kayo, like non-slip or anti-skid shoes or boots. At pag hindi po kayo nag-shovel ng sidewalks nyo po, may snow at ice removal policies po ang Canada at may multa po. Depende kung saan ang province dito sa Canada. Dagdag pa po, dapat naka-ready na rin po ang washer fluid para sa sasakyan. Gulong na pang winter, snow brush, pang booster, at extension cord. Para i-charge nyo po yung sasakyan nyo po during extreme cold. I-check nyo na rin po yung battery kung okay pa po. Sa damit naman po, winter jacket, winter boots, gloves, toque, at marami pang iba. Isa-separate ko na lang po yung video na yon. Siya nga po pala pag malakas po yung snow o sobrang lamig, hinahatid po kami ni mami sa school o kaya ng daddy ko. At pag negative 40 to negative 55, okay lang po hindi po kami pumasok sa school. No need pong gumising na maaga at mag-intay ng announcement from DepEd. Ay, sa Pilipinas po pala yon. Thank you for watching!